Dahil sa pagmimina, nakapagtapos ang ilang minero sa kanilang pag-aaral. At sa kabila ng kanilang tinapos, sila'y patuloy pa ring bumabalik sa pagmimina. Ano kayang rason sa likod niyan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa puso ng Surigao, bago pa sumikat ang araw, kayod kalabaw na ang mga kapatid natin sa paghahanap ng ginto. Ito'y kabuhayan na minanaraw nila mula sa kanilang mga ninuno. Yung maraming maitim sa lupa o kaya sa sand, maraming mga maitim. Doon mo makikita, pag surface talaga, margaha at ginto talagang nagsasama. Lumano lahat, mula sa paghuhukay, paghihiwalay ng lupa at ginto, hanggang sa pagtitimbang at pagpresyo. 5 tao ang nagtutulungan sa kada minahan. Sila-sila rin ang naghahatian sa kitaan. Maganda rin naman ang bayaran, 500 hanggang 1,500 pesos bawat isa. Pero dugot pawis ang puhunan, basta ito lang daw ang iniisip nila. Mas takot kaming magutom kaysa mamatay. Parang ang mindset namin, gusto naming yumaman, gusto naming may pagkain, gusto naming may bigas. Nang dahil sa pagmimina, marami ang nakapag-aral at nabigyan ng mas magandang pagkakataon sa buhay. Pero maging silang aral na, bumabalik din sa minahan. Pag-graduate ko po, yun na, nagmina na agad ako kasi alam ko na mas malaki ang kita sa pagmimina kaysa magtrabaho po. Sa ngayon, mabilis at madali para makakuha ng ginto sa kanilang lugar. Pero walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ito magtatagal. Bawat butil ng gintong kanilang nahuhukay ay may kasamang pangarap. Pangarap na balang araw, gaganda rin ang takbo ng kanilang buhay. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.